Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Reden Costales, ang president ng Costales Nature Farms. Nag-start yung Costales Nature Farms noong 2005. Nabili namin itong property na to noong 2005. Ang plano talaga namin sa kanya ay gawing bakasyonan. Ang dream kasi ng aking parents ay magkaroon ng vacation farm sa isang foothills ng isang bundok. Tapos, ang kanilang objective lang talaga ay tumandang malusog at magkaroon ng sarili ng source ng mga pagkain. And naging bakasyonan siya from 2005 hanggang 2009. And eventually, noong 2009, na-realize namin na kailangan maging sustainable. So we converted it into a business noong 2009. And doon na nag-start yung commercial operations ng Costales. Nag-alaga kami na mga 10 heads ng baboy para lang masubukan namin mag-alaga ng baboy, at kapag gusto namin kumain ng pork chop or gusto namin ng lechon, meron dyan. We produce our own food. Yun yung pinaka-objective namin. Organic na baboy ay number one kapag organic na baboy ang nalagaan. Hindi dapat kumain ng commercial feeds. Walang kinakain commercial feeds, walang tuturong ng antibiotics, hormones, etc. Ang kanyang pagkain, organic din. Mga vegetables, tinatawag namin sila mga forage crops, yung mga halaman na matataas ang protein. In terms of meat, yung quality sa karne, kapag kinurot mo yung batok ng commercial na baboy, malambot dito sa bandang dito. Kasi mabigat siya, pero ang nagpapabigat sa kanya, taba. Pag pinisil mo siya dito, malambot. So, basically, taba yung napipisil mo. Pero, yung alaga natin mga baboy, try mo pisilin yung batok matigas. Muscle lang napipisil niya. Organic na baboy, ang cons niya ay mas matagal siyang alagaan. Tumatagal ng 5 to 6 months kasama yung pagwawalay sa biik. Yung kapag nanganak yung inahin, nagproduce siya ng piglets, yung weaning period, yung pagwawalay bago siya ihiwalay sa kanyang nanay ay 30 to 45 days. Plus yung tatagal ng growing period pa niya, that's total of mga 6 months maximum. Doon naman sa commercial na pag-alaga ng baboy, mas mabilis. Kasi nga, puro growth hormones, commercial feeds, antibiotics, napapabilis na yung production period up to, or down to 4 months. Sa pros naman, price-wise, go for organic. Sa ngayon, ang presyo ng commercial na baboy sa palengke nasa 190-200 pesos per kilo. Pero kapag bumili ka ng organic na meat ng baboy, nasa at least 250. At most, nasa 300 pesos per kilo. Depende sa part. Yung difference ng pag-alaga ng baboy before and now, mas naging intensive yung pag-alaga namin ng baboy. Dati, parang laro-laro lang, experiment yung pag-alaga ng baboy. Ngayon talagang commercial na production na, and yung production systems mas commercialized na. Dati yung pagtitimpla namin ng feeds, pala-pala lang. Ngayon, meron na kaming 1 ton capacity na mixer, and nagpo-produce na rin kami commercially for other organic piggery farmers. Yung bulk ng aming sales ay nanggagaling na rin sa organic piggery projects namin, kasi ang Pilipino, carnivorous, mahilig sa karne. So, mas nag-focus kami sa organic feeds. Hindi kahit po kayong mag-alaga ng organic na baboy, maliban sa ito po ay mabilis pagkakitaan, ito rin po ay nakakapag-produce ng healthy na pagkain sa mga consumers. Kasi sa ngayon, ang mga consumers natin, kung ano-ano pong sakit ang nakukuha, and most of the reason na pinupoint ng mga doctors ay galing sa pagkain. Pero kung makakapag-produce kayo ng mga healthy and safe pagkain, malaking tulong sa mga communities natin. Pagdating naman sa monetary returns, malaki ang demand. Sa market, walang problema. Laki ng market sa organic feeds. It's just a matter of tapping into the market. In terms naman sa production, madali lang din alagaan yung kanyang mga inputs, hindi rin ganun kataas. So, tamang technology lang and trainings, magiging successful.